This is your first time na kumakapos sa loob. Naku. Sir, alam mo sila na holding hands mo. Do you swear to tell the truth, the whole truth, and nothing but the truth in this investigation, ma'am? Thank you very much, ma'am. Please take your seat. Miss Maricel Soriano. Ma'am, okay lang sa'yo? Magtatanong ako sa'yo? Ha? Relax ka na? Okay? Sige. Ma'am, sa mga nag-viral na dokumento na nagdadamay sa pangalan mo, sa tingin mo ba may katotohanan ang mga nasabing dokumento? Sa tingin mo? Una po, hindi ko alam yung tungkol sa mga dokumento. Nalaman ko na lang yan nung pinakita sa akin. Dahil hindi po ako nagbabasa ng mga ganyan. Wala po akong alam. Wala. Thank you po. Next question po, ma'am. May property ka ba sa Rockwell? Ikaw ba ang nagmamay-ari ng Unit 46-C Rizal Tower Building located at Rockwell, Barangay Poblacion, Makati City? Opo. Sa'yo yun? Opo. Yung 46-C? Hanggang 2012 po. Nabenta ko na ho yun. Wala na ako doon. 2012. Anong month yun nabenta? Hindi ho ako sigurado sa month, pero yung year na alala ko. So, your pre-ops is 2012, Your Honor. 2012. Yes, sir. 2012. 2012. So, bininta mo na after 2012? Binenta ko po siya nung 2012. Yun lang po ang naalala ko. Okay. But then you admit na you are the owner and at the same time the occupant of such unit, yung Unit 46, the C. 2012, bininta mo. Yes, Your Honor. And your pre-ops was 2012. 2012. Your Honor. 2012. March 11. Okay. Thank you. Ma'am, pwede bang makahingi ka ng kopya ng deed of sale ng unit na bininta mo? Opo. Ha? Wala. Kung meron kayong Hanapin ko po. hanapin mo. Thank you. Ito rin ma'am, may napabalita in 2011. Two former household workers who lodged a complaint of serious physical injury against Maricel Soriano stated that they decided to flee from the actress condominium unit also because of her alleged cocaine use. Ano po masasabi mo dito sa balita na ito? Hindi po totoo yan. Hindi totoo. Hindi po. Thank you. I just want to get your answer para to set the record straight. Yes po. So hindi totoo yun. Hindi po. Pero totoo na meron kayong dalawang katulong sa bahay na dalawa na umalis. Opo, kasi ninakawan po nila ako. Ninakawan kanila. Totoo na binugbog mo sila o hindi? Paano ko naman po bububugin? Dalawa po sila. Okay. I'm just confirming the report, the news report. Thank you po, ma'am. Maraming salamat for your Salamat cooperation. So far, that would be all as far as this committee is concerned. Yung confirmation mo lang as to the ownership and occupancy of that unit in the year 2012 when that pre-ops was initiated by Agent Morales. Ma'am, maraming salamat sa pag-attend mo dito. Thank you very much. Kahit na hindi mukhang wala ka sa magandang kondisyon, you tried to be here. Maraming salamat. Maraming salamat po, Mr. Chair. Ma'am, pwede ka nang magpahinga. Chair, meron lang siyang gustong basahin. You want to, yeah, go ahead. Opo, pwede daw niyang Yes. basahin lang yung Okay. gustong basahin niya. Opo. Basahin. Please, pakibasa. Ito. Magandang umaga po sa mga kagalang-galang ng mga senador at sa lahat po ng nandito ngayong araw.
Ako po ay nakatanggap ng imbitasyon galing po kay Senador Bato de la Rosa para magbigay ng komento tungkol sa issue na pinag-uusapan dito sa hearing. Unang-unang humingi po ako ng paumanhin dahil hindi po ako sanay sa mga ganito. Alam niyo po, first time ko na po talaga na makatanggap ng imbitasyon na humarap sa Senado. Nakakakabahat, nakakatakot. Sa totoo lang po, hindi malinaw sa akin kung bakit po ako naimbitahan sa hearing. Nagtataka lang po ako dahil lahat po ng tumestigo dito ay nagsabing na-verify ang impormasyon, hindi na-verify ang impormasyon ni Mr. Morales at walang investigasyon na naganap. Pasensya na po kung nalilito po talaga ako dito. Gayunpaman, mataas po ang respeto ko sa Senado at sa mga kagalang-galang ng mga senador na nandito ngayon, lalo na po si Chairman Senator De La Rosa. Sa abot po ng aking makakaya, tutulong ako na sagutin ang inyong mga katanungan. Pero sir, nakikiusap lang po ako sa inyo po. Kung ang usapin ay tungkol po sa mga bagay na may legal na implikasyon po, sana po ay pagbigyan niyo po ang aking abogado na sumagot para sa akin. Hindi man po ako abogado, sir. At sa usapang legal, mas nararapat po yata na ang abogado ko na lang po ang sumagot at magpaliwanag. Kung magkaroon man ho ng legal question, pinapahintulutan ko pong magsalita para sa akin si Attorney Agnes Maranan. Maraming salamat po, sir. Thank you, ma'am. Hindi na mangyari yan dahil sinagot mo na ako kanina eh. Thank you for answering my questions. Salamat talaga. You are answering the questions with all honesty. Thank you very much. Thank you po, sir. Ma'am, pwede ka na siguro magpahinga kasi Salamat kanina ka po. patis na tis dyan. Salamat Pahinga ka po, muna. sir. Matatandaang nagsagawa ng pagdinig ang Senate Committee on Public Order and Dangerous Drugs na pinamumunuan ni Senador Ronald Bato de la Rosa, kung saan nagbigay ng testimonya ang dating Philippine Drug Enforcement Agency or PDEA agent na si Jonathan Morales hinggil sa sinasabing authenticity ng nag-leak na dokumento noong 2012. Pumayag na tumistigo sa second Senate hearing ng Committee on Public Order and Dangerous Drugs on the alleged PDEA leak ang actress na si Maricel Soriano ngayong araw, May 7, 2024 sa oras na 10:00 ng umaga. Bukod kay Maricel, inimbitahan din na dumalo ang kilalang political vlogger na si Maharlika at Executive Secretary na si Paquito Ochoa na nagpatigil umano sa investigasyon ng PDEA. Yes po, imbitahan natin. At kung pati si Maricel Soriano, paimbitahan din natin para i-confirm natin kung totoo na occupant siya noong building na yan, na sinasabing condo unit na yan na inilagay doon sa impormasyon. Ani Bato de la Rosa. Patuloy na iniimbestigahan ng committee sa pamumuno ni Senator Bato de la Rosa ang alleged leak ng mga dokumento ng Philippine Drug Enforcement Agency o PDEA na nag-uugnay kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at actress na si Maricel Soriano sa illegal drugs. Binigyan diin ni Senator Bato de la Rosa na ang layunin ng pagdinig ay tulungan ang batas sa paglikha ng mga patakaran hinggil sa pagpapakalat ng mga sensitibong dokumento, hindi para sa pag-uusig. Nitong nakarang Martes, mariing inihayag ni Senator Bato na hindi niya hahayaang mabahiran ang kanyang dangal ng ilang mapanirang akusasyon tungkol sa kanyang naging pamamalakad sa ikinasang unang investigasyon ng Senado sa di umano'y pagkalat ng ilang mga dokumento mula sa PDEA. Iginiit ni Senator Bato na hindi niya kailanman hahayaang madiktahan ang kanyang committee ng anumang pamumwersa o panggigipit ng sinuman para mapagtakpan ang katotohanan sa kanyang mga isinasagawang pagdinig sa gitna ng investigasyon ng kanyang committee, ang Committee on Public Order and Dangerous Drugs, kaugnay ng leakage ng di umano'y classified documents ng PDEA. Matatandaang kamakailan lamang ay lumabas ang issue hinggil sa umano'y nag-leak ng mga dokumento noong 2012 kung saan kasama raw sina Marcos na nooy senador ng bansa at Soriano sa mga dawit sa paggamit ng illegal drugs. Sa pagdinig, nanindigan ang dating PDEA agent na si Jonathan Morales at sinabing totoo ang mga naglabasang dokumentong kinasasangkutan ni na President Bongbong Marcos at actress na si Maricel Soriano sa di umano'y illegal na droga.
Pinabulaanan naman ni PIDEA Director General Moro Virgilio Lazo ang naging pahayag ni Jonathan Morales at sinabing non-existent umano ang naturang mga dokumento. Samantala, nang tanungin naman ng media si Marcos hinggil sa issue nitong Lunes, May 6, pagtawa lamang ang kanyang naging tugon. Tinawanan ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ang mga aligasyong nasangkot umano sila ng actress na si Maricel Soriano sa iligal na droga. Mag-subscribe at i-click ang notification bell para sa mga susunod na video updates. Maraming salamat po.